Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. So ngayong hapon pong ito, ang pag-uusapan natin ay 5 things that you should know bago kayo magsimula ng RTL business. Ang lahat ng yan pagkatapos ng maikling intro. Okay guys, welcome back sa ating panibagong video. Ayan, thank you so much sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating channel. So, ngayong hapon na to, ang pag-uusapan natin guys is starting ready-to-lay business, the know-how. Ano nga ba yung mga 5 things na dapat nating alam sa ating pag-aalaga ng ating RTL chicken, no? So, dapat itong mga to ay alam natin bago tayo magsimula, no? So hindi basta-basta nagsisimula ng negosyo. Ngayon, may mga nagsasuggest na sabi nila baka pwede daw na gawan natin ng presentation, no? Kasi sabi nila gusto nila mas maganda, meron malinaw na presentation para mas nasusundan nila at mas nabibigyan nila ng pansin. So ngayong hapon na to, ganyan yung ating focus, no? Bibigyan natin ng konting presentation, yung ating mga videos para na sa ganon ay meron naman tayong meron tayong medyo maganda-gandang papanoorin, hindi lang yung mga videos natin na ako lang naririnig nyo, ako lang nakikita ninyo, o kaya naman ay yung mga manok lang ang nakikita natin. So, para tayo dito ay mag-enjoy naman, so nag-i-improve tayo ng konti. So guys, kung ikaw ay bago dito sa channel na to, ay iyong isubscribe na itong ating channel, no? Na sa ganon ay patuloy ka na makapanood ng mga ganitong video sa mga susunod nating mga uploads, no? So yun guys, starting ready-to-lay business, the know-how, no? So yan yung ating pag-uusapan. 5 things that you should know. Kasi nung nagsisimula ako guys, hindi ko din alam itong mga to, no? Wala akong idea, no? Nag-aral din lang ako, pinag-aralan natin para nang sa ganon tayo ay matuto at hindi tayo magkamali dun sa ating mga gagawin. Ako, basically, nagkaroon ng mga konting pagkakamali, pero yung mga pagkakamali ko na yon ay learnings ko yon. At the same time, dahil dun sa mga learnings na yon, dun tayo nagkaroon ng medyo mas maganda at maayos na understanding kung paano tayo mag-aalaga ng RTL chicken, no? So, yung mga experience na yon, binabahagi ko ngayon sa inyo para na sa ganon, hindi na ninyo gayahin yung mga pagkakamali na meron ako. So, yon guys, wag na natin itong patagalin at dyan lang kayo at manood kayo, no? Panoorin nyo to. So, quality of pullets. Yan yung pinakaunang-una natin dapat tinatandaan, guys. Napakahalaga na meron tayo na quality source ng quality pullets. Ito yung mga ready-to-lay chicken, no? Ito yung mga manok na kailangan natin na i-outsource, no? So, kung kayo ay walang alam pa na supplier ng manok, na quality na manok, ay wag muna kayong bumili, no? So, ngayon, yun dapat hinahanap. Maghanap kayo ng mga supplier na magbibigay sa inyo ng quality chicken. Kasi kung hindi quality ang chicken at rejected yan ng mga farm, hindi yan magbibigay ng magandang result, no? So, unang-una, hanapin natin yung source ng ready-to-lay pullets from reputable hatcheries or suppliers, no? So, mahalaga yan kasi kung wala tayo niyan, like I said, posible na we are starting the business wrong straight away, no? So, dapat meron tayong pagkukuhanan ng quality na pullet, no? So, ito yung mga ready-to-lay chickens. Ensure that they are 16 to 18 weeks old, well vaccinated and disease-free, no? So, mayroon akong mga kaibigan at may mga nababasa ako sa group na sinalihan
na may mga natatanggap sila na mga manok na 14-week-old. Masyadong bata pa yan, guys. No, hindi pa yan mangingitlog. Dapat 16 to 18 weeks, no? Actually, yung 18 weeks nga, pag malayo travel, dapat hindi nyo tinatanggap. Kasi pagka yan ay nagsisimula na mangitlog, pag nag-travel yan, mababasagan ng itlog yan. Pagdating sa inyo, baka mga 2 hours, 3 hours, half a day, 1 day pa lang patay na ang inyong mga manok, no? Kasi nabasagan ng itlog sa loob. So mga 16, 17 is the right age ng pullet na dapat nyo makuha. At pagka yan ay nasa inyo na, mas madali na yang alagaan, no? So dapat well vaccinated yan kasi pag wala yung vaccine, prone yan sa sakit, no? So dapat meron at least na 15 vaccines o 10 vaccines yung mga yan bago i-release sa inyo. Siyempre, dapat disease free, no? May mga nabasa na naman ako na mga post sa Facebook group, no, na sobrang dami ng sipon nung dumating sa kanila ang mga manok nila. So dapat chine-check nyo yan, guys, bago dumating sa inyo. Huwag nyo tanggapin pagka ang mga manok ay may sakit. Okay? So check for uniformity in sizes and weight to sure even egg production. Kasi katulad nung iba, ang ginagawa ng mga nang-scam, guys, ang ginagawa ng mga nag-scam sa atin, na mga agents, no, bibilhin nila yung mga manok ng mas bata, tapos bibili sila ng mas malaki-laki, tapos pag-mimix nila yan, guys, pagsasama-samahin nila. Para na sa ganon, ibibenta nila yan ng 16-week-old instead na 14-week-old. Siyempre, yung 14-week, mas mura yon kaysa sa 16 weeks old. Kasi siyempre, yung 16-week-old, ready to lay na yon, no? Yung 14, hindi pa, kasi bata pa yung manok na yan. Pagka mali yung pagkabigay sa inyo, tapos ang finalo nyo na is yung program ng laying, no? So, nagkakaroon ng problema kasi yung mga bata na 14-week-old pa lang, pinakain mo ng layer mass, sigurado ako, yan ay magkakaproblema, no? So, dapat hindi pa yan nangingitlog. Dapat yung 14-week-old, hindi pa yan pupersahing mangitlog. Pag pinakain mo na yan ng layer mass, mapupersa ng mangitlog. Pag pinailawan mo na yan, mapupersa ng mangitlog, magkakaroon ka na ng maraming mortality. So, isa yan sa nagiging problema. Okay? So, dapat uniform ang size, uniform ang weight, dapat pare-parehas lang sila. Kung sa isang poultry lang yan, kung sa isang hatchery lang galing yan, sigurado ako pare-parehas lang yan kasi sabay-sabay yan dahil magkakapatid ang mga manok, diba? So, yon. Sunod natin, guys, is housing and biosecurity. So, dapat malinaw sa atin na meron tayong paglalagyan, meron tayong housing na agad. I-prepare natin yan kasi dapat mas maganda yung housing na i-prepare natin, mas magandang biosecurity na na-install natin, mas malaki ang chance natin na magkaroon ng mas productive na mga manok at mas matagal na buhay ng mga manok. No? Provide well-ventilated, clean, and spacious housing to reduce stress. Isa sa mga pinakang dahilan kung bakit tumitigil ang mga manok sa pangingitlog is nagkakaroon sila ng stress. Maintain proper stocking density, 4 to 5 birds per square meter to avoid overcrowding. So, 4 to 5 birds, no? So, kung kayo naman ay gumagamit ng cages, basically, so, may standard size yung mga cages para sa mga battery cages. Dapat alam natin yan. Implement strict biosecurity measure to prevent diseases. So, huwag kayo magpapasok ng kung sino-sino lang sa inyong mga poultry. Sunod ay yung third is yung proper feeding and nutrition. Feeding your layer with high-quality layer mass containing at least 16 to 18% of protein. So, ang ating mga manok, guys, kailangan niya ng high calcium feeding at saka high protein feeding, no? So, dapat, at saka, syempre, hindi dapat natin pinatataba ang ating mga manok. Unlike yung mga broiler, dapat patabayin yon. Yung ating mga manok, dapat mataas ang protein level niyan, at the same time, mataas yung calcium level. So, ensure constant access to clean water to support egg production. Isa sa mga pinaka-importante sa ating mga manok ay yung clean water, no? Dapat mayroon silang plentiful na supply niyan. Dapat meron tayong binibigay na mas maayos na tubig, no? Malinis.
dapat ay hindi madumi, dapat hindi galing sa ilog, hindi dapat galing sa poso, o kung poso man, dapat malinis yung poso, no? So dapat yan ay salmonella free, no? Kasi yan ang pinagkukunan ng mga diseases, no? Use calcium supplements kung hindi masyado marami ang feeds na inyong calcium, kung hindi masyado mataas ang calcium level ng feeds na ginagamit niyo. So magbigay kayo ng calcium supplements. Ang pang-apat ay lighting and management, no? So kailangan natin 'yan. Layers need 14 to 16 hours of light daily to maintain optimal egg production. So kailangan nila ng 14 to 16 hours. Sa Pilipinas, meron tayo na almost 12 hours, no? So ang idadagdag mo na lang 4 hours sa mga manok na meron tayo. Either sa umaga 1 oras, 3 oras sa gabi, depende sa inyo. Pero ang pagbibigay ng ilaw ay nakadepende sa edad yan, no? Huwag niyong babanatan agad ng pagdating ng 16 weeks, bibigyan niyo agad ng 16 hours, no? So gradual yan. 16 weeks, 30 minutes, another week, 17 minutes, dagdag ng 30 minutes. Pagka 18 weeks na, dagdag 30 minutes hanggang maka 4 hours, no? Nagsimula kami nung 20 week na ng ang mga manok namin. So nung 20 week na nagpailaw kami gradually kasi gusto namin na mas mature na yung mga manok namin bago ma-stimulate ng pangingitlog. Kasi pagka mas bata pa, na-stimulate na tapos malakas kumain, lumalaki ang itlog, hindi pa mature ang manok, nagkakaroon ng maraming mortality because of prolapse, no? Sunod is use artificial lighting if natural light is insufficient. So may mga lugar kasi na madilim, maulan, hindi nagkakaroon ng enough na ilaw, so gamit kayo ng artificial light, no? So syempre bumbilya ang kailangan niyo. Regular monitoring ng egg production and remove sick bird promptly. So tanggalin niyo agad yung mga manok na nagkakasakit, no? Pagka merong sipon kayo nakita, tanggalin, hiwalay at siguraduhin na hindi sila makakahawa. Okay? So panlima guys natin na dapat tinatandaan is market and sales strategy. Ito yung isa sa mga naging problema ko guys, at binabahagi ko sa inyo ito kasi ayaw ko na magaya kayo sa akin. So no, market and sales strategy. So identify potential buyers like household, restaurant, and grocery stores. No, huwag kayong masyado na magtayo agad ng poultry kung wala kayong siguradong distribution outlet. So, dapat meron. Consider contracts with bulk buyers for reasonable or stable income. Mas maganda, may mababagsakan kayo ng produkto, ng eggs, na bulk buying, no? So, para sigurado na fresh yung itlog na isusupply ninyo, yung galing ninyo sa farm, may bigay nyo agad, no? So, diversify by selling both manure for extra profit, no? At the same time, pwede nyo ring ibenta diyan yung inyong mga sako na ginamit galing sa feeds, no? So, guys, yan yung ating 5 things na dapat alam natin bago tayo magsimula sa ating egg laying business, no? O sa ating ready to lay chicken business. Otherwise, kung hindi natin ito pa masyado kabisado, wag muna tayong magsimula. Pag-aralan muna natin itong 5 ito at pag okay na to, pwede na tayong magsimula. Okay? So guys, kung nakarating ka sa end ng video na to at nagustuhan mo yung topic na pinag-usapan natin, i-click nyo lang yung like button at saka yung subscribe button para sa ganon, palagi kayong updated dito sa ating mga topic na binubuksan at dinidiscuss dito sa ating mga videos. Thank you so much. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye!